Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 1 hanggang 8. So let's see kung ano po naghihintay sa inyo para sa unang linggo ng Marso. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga kapwa ko Virgo ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Six of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hanged Man. In the area of what you need, meron po kayong the Five of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ten of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. In your near future, meron po kayong the Death card. Yes, lovely. Congrats. New life, new beginning, transformation. Ito para sa'yo. In your challenge, meron po kayong the Nine of Wands. Sa fortune, meron po kayong the Three of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. And in your divine messages, meron po kayong the Moon card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga kapwa ko Virgo, thank you po muna sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan every time na meron po tayong upload para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting. Malaking tulong po yan sa akin. Super, super, super. So, in the background of your reading, meron kang the Knight of Wands. Yes, talaga namang tatlong card ang nagsabi sa akin na, huy, may good news para kay Virgo this time. Merong exciting news na darating para sa'yo na sobrang nakaka-excite. And at the same time, kakabahan ka dahil likas sa ating mga Virgo ang mag-overthink, mag-overanalyze, no? Wala pa man din ginagawa, talagang kabado na at iniisip na agad yung worst case scenario. Pero sabi dito, you need to be excited dahil nakita ko yung passion mo dito. Di ko alam, parang gustong-gusto mo tong maganap, gustong-gusto mo tong makuha. I'm hearing paparating na yung good news na magpapaabante o magpapasulong sa ginagawa mo ngayon. Kaya kung ano man yan, mag-ready ka na because time na talaga para dumating yung hinihintay na balita na talaga magpapaabante sa'yo. So kung anong dapat gawin ngayon ni Virgo, you need to really fight. Sugod, laban. Narinig ko wala nang time para masyado pang buhisiin or masyado pang, alam mo yun, um, dibdibin or katakutan yung isang bagay kasi pagkakataon mo na ito. Parang ganon. Okay? So, congrats and good luck po. Partneran natin to ng card of the week. Meron kang gratitude. Be grateful for every moment. Keep a heart of gratitude. Sabi dito, pahalagahan at saka namnamin yung mga regalo or biyayang pinagkakaloob sa iyo ni God this time. Maliit man yan, malaki, simple man o magarbo, appreciate every blessing that you have. At doon mag-uugat din yung kalakasan ng loob na ilaban or sumuong or maging excited sa mga bago pa. Okay? Good for you. And congrats in advance. So, in your card of core energy, meron po kayong the Six of Wands. Si Six of Wands, sinasabi dito, yes, you're really on the verge of victory. Nakita ko dito parang chosen one ka eh. I don't know why, parang sa dinami-dami ng tao dyan sa ginagalawan mo, parang sa'yo ibibigay, sa'yo ipagkakaloob. And syempre, kahit ikaw yung chosen one, magandang balita yan, pero may kaakibat tong responsibility. So, kapag inabot sa'yo yung exciting news at talaga namang maraming mata sa paligid mo ang nakatingin, focus ka lang sa goal mo. Focus ka lang sa responsibilidad na kaakibat nung blessing na ito and push through, no? Wala nang paghahambing pa sa ibang tao or masyadong papagivin sa pressure ng iba. Just work on your endeavor, kung ano man tong darating, and then talagang ituloy mo hanggang dulo. Kasi malaki ang chance mo to win this. Okay? Malaki ang pagkakataon na ikaw manalo sa bagay na ito. Kaya eyes on the prize, eyes on the target. Kung kailangan mag-research, mag-research. Kung kailangan pagpuyatan to, pagpuyatan. Kung kailangan trabahuhin ng 2 weeks or dire-diretso, go push. Kasi talagang ang kapalit ay magandang tagumpay. Okay? Clarify natin siya.
The Six of Wands is being clarified by the Six of Swords. Yes, six here is really a card of reflection. Number of reflection, I mean. So, tinatawag po kayo na yung angel guide Virgo to really look back. Magbalik tanaw ka sa past para malaman mo kung ano yung mga red flag, green flag, ano yung mga pagkakamali before na hindi na dapat ulitin ngayon. At ano din yung mga pinagdaanan mo na talagang matindi tapos nakatulong sa pag-abante mo. So mako-compare mo eh. At doon mag-uugat yung kalakasan na loob na. Sige, ilaban na natin to. Kasi ang layo na narating ko, I need to push this forward. Parang ganyan. So mag-reflect ka para maliwanagan ka sa mga dapat mong gawin. Okay? So, Six of Swords clarifying our Six of Wands. Kitang-kita dito, Virgo, yung pag-abante mo. Moving forward na, yung isang bagay na talagang mag-stand out ka. Kung ito man ay project, negosyo, career, or pansariling goal, talagang susulong na, makakarinig ka talaga ng balita, paabante sa bagay na ito. Kaya gawin mo ang lahat para ito ay magtuloy-tuloy, para wag ma-delay, at magkaroon ng magandang andar para sa'yo. So magalak ka na, makakahinga ka na ng maluwag with this news at talaga namang aabante na yung isang endeavor sa buhay mo. Congrats, congrats, congrats. I-claim mo to para sa'yo to. So, tanungin kita ngayon, Virgo, ano ba tong tinatrabaho mo na gusto mong magtagumpay na this time? Comment down below, i-manifest mo na yan, i-claim mo na yan, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hanged Man. Sabi dito, ang kailangan mong pag-focusan ngayon, Virgo, ay yung pag-surrender sa perfectionism. No? Hindi lahat kailangan, alam mo yun, yung parang perpektong-perpekto, the way you envision it sa isip mo. Ang kailangan dito, handa kang mag-adjust. Handa kang maging flexible. Handa kang isipin kung ano yung mga iba pang possible way maliban sa original plan. Kasi kailangan mo ditong maghanda. Kailangan mo ditong maging open sa maraming posibilidad, di ba? Kaya tinan mo siya, sinusurrender niya yung perfectionism or yung masyadong anticipation or expectation sa mga bagay-bagay. Lalawakan lang niya ang kanyang isip para kung ano man ang mangyari, may pantapal siyang solusyon. Yun ang kailangan mong gawin ngayon. Kaya importante dito, Virgo, para walang delay, kailangan nakapag-upo ka muna, napagplanuhan, and then natignan mo yung iba pang paraan or possible plan B, plan C, plan X para meron kang pantapal agad-agad para hindi ka naantala. Okay? Very good for you. Clarify natin to. Hangman's being clarified by. So Virgo, ano pong birthday ninyo? Comment down below. Ikaw ba'y August Virgo or September Virgo? Comment po kayo sa baba. Hangman's being clarified by the Nine of Swords. Yes, marami kang alalahanin, marami kang pinoproblema, ino-overthink, ino-overanalyze. Ako, tayong mga Virgo, lagi tayong into detail. Kaya marami tayong nakikita na siguro hindi napapansin ng iba, hindi binibig deal ng iba, pero tayo, we always make it a point na bawat detalye ay pinoproblema natin. Sabi dito ng yung spirit guides, para hindi ka daw mamroblema o hindi ka daw magkaroon ng mga agam-agam or tawag dito, pangamba sa mga gagawin mo, kailangan ikaw ay nakapagmuni-muni, nakapag-isip, relax ka lang, isurrender mo daw yung mga fears mo. Okay? Surrender your fears, surrender your expectations, daanan mo lang yung proseso ng spontaneous. Matuto ka naman daw mag-let loose, wag masyadong tight ang pagkakahawak sa mga bagay-bagay for you to be able to enjoy things. Kasi kung lagi mong pinoproblema yung mga nega, kung lagi mo iniisip yung mga worst case scenario, talagang mahihirapan ka moving forward. Kaya panahon to para isurrender ang mga takot and just live your life fully, happily, positively. Okay? Importante yan. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Five of Swords. Sabi dito, ang kailangan mo tapang. Meron sa inyo bigla-bigla pinapanghinaan ng loob kapag merong mga bashers o may mga taong nega o merong konting aberya, parang bumibitaw ka kaagad.
And then mas binibig deal mo pa yung pangit or yung mga nega or yung mga kabulukan. Imbes na eyes on the prize ka lang, nakatitig ka lang sa gagawin mo, kailangan baguhin daw natin this time Virgo yung pananaw natin tungkol sa ating mga laban. Kapag magulo to, kapag palaaway yun, pag toxic to, learn to deadma yung mga bagay na yan. And just focus on your business. Focus on your goal, on your endeavor this time. Hindi worth it ang pumatol sa mga taong ito. Hindi worth it ang makigulo sa mga bagay na pwede mo namang iwasan this time. Okay? Ngayon, carry that fire within you na ipapanalo ko to, kukunin ko to, ma-accomplish ko to. Kapag gano'n ang mindset mo, makawala ka dun sa negativity sa paligid. So, enough na of those drama, enough na of those conflict, lumayo ka na dyan, hindi yan makatulong sa'yo. Okay? The Five of Swords being clarified by the Knight of Wands. Yes, just enjoy the process. Huwag mo na masyadong isipin pa yung hirap, yung pagod, yung wala akong ganito, sinungitan ako ni boss, merong talak-talak dito yung supervisor ko. Hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin pa yung ikakasira nung mood mo o ng diskarte mo sa mga bagay-bagay. Learn to enjoy things with passion, with love, with motivation. Yun ang importante. Yung ibang bagay, hindi mo dapat siyang pakialaman. Hayaan mo na. Okay? Para hindi tayo, alam mo yun, hindi masira yung ating mood or ating galaw pagdating sa ating mga nilalakad. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ten of Wands. Si Ten of Wands, sinasabi dito, Virgo, ng yung spirit guides na yung pinaghihirapan mo, boom, may magandang tagumpay na makukuha ka this time. Okay? You've been pushing this so hard. Alam ng mga tao sa paligid mo kung gaano ka ka-workaholic, kung gaano ka ka-dedicated sa isang bagay. Alam ko, pare-pareho tayong Virgo, no? So, we really push on things na alam natin na para sa atin. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha yung gusto natin. Alam ko na talagang binubuhos mo ang lahat dito. At ito ay malaking sign for you, Virgo, that your hard work is really paying off. Merong patutunguhan, may silbi, may saysay, lahat ng pinaghihirapan ngayon. Kaya congrats, congrats, congrats. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon na medyo mahirap, nakapagod, gusto mo nang sumuko, kapit, kapit. Dahil yung tagumpay, abot kamay na, makakasuong ka na, makakapag-move forward ka na dyan, may progress na. So congrats, congrats po. Okay? Clarify natin. Ten of Wands being clarified by yun, the Nine of Pentacles. Yes, 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 yes. Meron kang 9-9 here, angel number of release. Sabi dito, pakawalan lahat ng takot, pakawalan lahat ng insecurities, lahat ng overthinking mo. Naku, pag pinakawalan mo yan, gagaan ang buhay mo this time. Okay? So, Nine of Pentacles clarifying our Ten of Wands. Sinasabi talaga dito na i-harvest mo na yung pinaghihirapan mo. Kung dati kayod ng kayod, hirap na hirap, talaga namang parang feeling mo walang katapusan, yung bigat. Here, kung ano man yung bunga niyan, ma-harvest mo. Kumbaga, mapapakinabangan mo na kung ano tong pinaghirapan mo. Example, if you are really working with these papers, back and forth with interview, training and all, ma-harvest mo halimbawa yung tanggap ka na, approve ka na, regular ka na, mga ganyan. So, kung ang minimithi mo ngayon ay yung kaginhawaan ng buhay at meron kang mahihita sa pinaghirapan na ito, yes, abot kamay siya. Harvest time is coming now. Okay? Congrats po. I-claim mo yan para sa'yo yan. Now na talagang umaabante ng buhay mo, meron ng pagsulong tungkol sa isang bagay na talagang ipapanalo mo this time, heto ka. In your near future, you have the Death card. Really, a grand, grand transformation para sa'yo. Para kang phoenix eh. Yung parang from the ashes, akala mo wala na, akala mo talo na, akala mo ending na. Pero nagpapalit ka lang pala ng anyo. Ikaw pala'y nagiging phoenix na at umaangat na from the ashes. So kung ikaw ay dumadaan ngayon sa hirap, sa pagod, sa kalbaryo, remember na may death card in the near future. Ibig sabihin, may mapuputol na mahirap na bagay, may mag-ending na problema at saka papasok ka na sa bagong antas ng buhay mo. I'm hearing na you have learned
all of the lesson na dala ng journey na ito. Kaya medyo wise ka na this time. You know what you want, you know what you need. Alam mo na yung lesson na gustong ituro sa'yo ni God at dito binabago mo na yung buhay mo. Kumbaga example, sa work, na-realize mo, this is not for me, ready na ako na sumuong sa bagong bagay. Talagang nagka-transform ang career. Kung ito'y tungkol sa love life or family life, no, kita-kita ko dito na meron kang realization at nawawala na yung lahat ng takot mo. Sinurrender mo lahat ng fears and you are now enjoying what's happening in your life at lahat ng bigat ay gumagaan. Na-enjoy mo na kung ano yung mga nagiging bunga nito at doon unti-unting nagbabago yung pagtanaw mo or paningin mo sa buhay mo, which is good for you. You see your life on a different lens, on a different perspective na nakatulong sa'yo para mag-level up. So congrats, congrats, congrats po. Clarify natin to. Death cards being clarified by you have, tumilapon, the Six of Wands. Yes, talagang victory. Kung ano man tong pinagdadaanan mo ngayon, panalo ka dyan. Kung ano man tong new life or transformation na balak mong makuha in the near future, it will lead you to more successful beginning. Okay? Nakita ko dito, the people around you will support you. Kung ano man tong move na ito, kung ano man tong mga pagbabago na ito, talagang may suporta sa'yo at mas magaan tong tatahakin mo. Kung dati para ang bigat-bigat, ang tagal-tagal, dito ramdam ko na mag-excel ka na, gamay mo na kung ano yung mga dapat gawin. Kumbaga dati para ang bigat pero ngayon sisiw na lang, parang ganon. You are now learning from what happened in the past kaya mas magaan ang buhay this time. So congrats, congrats, congrats. Victory, ending of a problem, and victorious life is ahead of you. Congrats po, okay? In your challenge, meron kang soul mirrors and shame and guilt. Sabi dito, panahon na para buksan ang puso sa kung anong dapat harapin, kung ano yung paraan na gusto mong ituring ka ng mga tao sa paligid mo, panahon na para ipakita mo yon. Example, before, yung pinsan mo, palagi niyang kinukuha yung bag mo or sapatos mo sa closet mo um, without pagpapaalam, di ba? So parang ngayon sabi mo, teka, bakit ako ginaganon? Bakit hindi nagpapaalam? Bakit binabypass yung aking privacy? Bakit nangingialam ng cabinet ko? So ngayon parang i-impose mo na yun na parang, huy, magpaalam ka muna. Papahiramin naman kita pero magpaalam ka muna. Kailangan ipakita mo sa kanila yung gusto mong turing nila sa'yo. Para ito'y mangyari at hindi ka, alam mo yun, hindi ka ma-disrespect and you feel that everybody has boundaries para sa'yo. Okay? So, i-impose mo yan. Ipakita mo sa kanila kung paano mo dapat na ituring ka. Okay? Importante yan. In your another message, shame and guilt, sabi dito, meron ka pa rin mga kinakahiya or mga pilit na tinatagong bagay na sobrang nagigilty ka pa rin hanggang ngayon. Sabi ng yung spirit guides, panahon na para maging compassionate ka sa sarili mo. Tanggapin mo na without judgment lahat ng pinagdaanan mo. Yung mga kinakahiya mo, tanggapin mo na yan. Parte yan ng nakaraan, parte yan ng mga lessons sa dapat mong matutunan. And now, just feel strong. Accept whatever happened and sabihin mo na natuto na ako doon, mistakes yon, and now worthy pa rin ako ng mga bagong bagay. Okay? Yakapin mo ang sarili mo and continue forward. Okay? In your challenge, meron kang the 9 of Wands. Kitang-kita ko dito na parang gusto mo nang bumitaw sa isang bagay dahil parang feeling mo ang hirap-hirap. Marami kang pangarap makabili ng ganito, makapag-ipon, or makapag-provide for the family. You have a lot of wishes na mangyari sa mga pinaghihirapan na ito. Abot kamay siya eh. So, with 9 of Wands to 10 of Wands, sabi dito, patapos ka na. Pa-ending ka na ng journey na to. Itong test na to, pa-ending na to eh. So, bakit ka daw susuko kung malapit ka nang matapos? Marami ka na daw na-invest sa bagay na to. Pagod, pawis, laway, pera, emosyon. Lahat na binigay mo dyan. So, bakit ngayon ka lang hihinto? Sabi dito, wait for something to happen. May good news sa darating, kaya yung pinaghihirapan, merong niyang magandang outcome. Kaya kumapit ka pa and make sure na yung vision mo of what you want to accomplish ay nananatiling intact sa'yo at talagang itawid mo yan hanggang sa maabot mo. Okay?
Nine of Wands. Clarify natin. You have the Ten of Cups. Yes, lagi mo daw isipin yung pampamilya. Alam ko na nagtitiis ka dyan, pinagsumikapan mo yan dahil for the family. For the family needs, for your wish for the family. Meron kang hiling meron kang minanifest or meron kang dinadasal na sana, Lord, ibigay mo sa akin to. Kasi kapag binigay mo, happy ang family ko. I can provide now for them or kaya ko nang tuparin yung pangarap nila, parang ganon. So, kung lagi mo daw iisipin yung halaga na pampamilya nitong bagay na ito, kakapit ka. So, always think and isa-isip mo daw lagi yung mga pangarap mo for your family. Makatulong yan sa'yo para mag-forward ka sa isang bagay. Okay? Kitang-kita ko rin dito na parang meron kang inaasikaso for the house. Parang meron kang renovation ba or meron kang kinukumpuni sa bahay. Sabi dito, kumapit ka, magtulungan kayong pamilya para ma-accomplish yan. Okay? In your fortune, meron kang begin now. Take your first step. Sabi dito, humakbang ka daw. Especially, pag dumating na yung good news na yan, hakbangin, grab it, take it. Chance mo na to for something better. Okay? Congrats po. You also have protected by angels. Wow! Pasalamatan natin ang ating mga angel guides. They are protecting us every single second of our lives this time. So, mamaya magdasal ka, pasalamatan mo ang angel guide mo for their protection. Okay? In your fortune, meron kang the Three of Wands. Sabi dito, yes, confirmed, darating na yung matyaga mong hinihintay. Panahon na to for you to grow, to expand, to step forward for something unknown but very, very exciting journey. Siguro ngayon may kaba ka, alam ko hinintay mo to, pero nandun pa rin yung takot na kaya ko ba talaga, magagawa ko ba talaga? Yes, yes, yes. Kumbaga, divine timing ito, nakatadhana tong dumating today, nakatadhana tong dumating sa panahon ngayon sa buhay mo. Ramdam ko na kaya maraming antala before because God is preparing you for something big. Kaya, be receptive, be happy, be excited, paparating na siya. Okay, congrats po. Clarify natin. Three of Wands is being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, yes, yes. Wow. This is abundance. This is prosperity. This is long-term, sigurado, matibay, secured for the future. Hindi lang to for today, hindi lang to for the next month, hindi lang to for the next year, but this is something na long-term. Kung ano man po itong hinihintay mo, halimbawa ay retirement plan or expansion going to different country or mag-expand na yung negosyo mo or you are now trying this new job na bagong dating lang, this is something long-term. Pangmatagalan to. It is raining money for you. So congrats, paparating na po yung prosperity, paglago ng pera, paglago ng kinabukasan at siguradong mapangkakapitan na biyaya. So congrats. Manlibre ka naman Virgo, i-claim mo to. This is for you. Paparating na siya, yung paggaan or pangmatagalang kaginhawaan. Congrats po. In your divine messages, meron kang don't let your pride get in your way. Sabi dito, wag mo hayaang yung pride mo, yung ego mo, makaharang sa mga dapat mong gawin. Pag kailangan pagsumikapan. Pag kailangan daanan without pride, without ego, go push. Learn to enjoy your life, be humble, and make sure na nakabase sa yung reality lahat ng ginagawa mo. Okay? You also have hold your vision. Yan, sabi ko nga kanina, kailangan kapitan mo yung pangarap mo, yung goal mo, yung idea mo, and stick to that. Kahit anong pagdaanan or pagbabago, kumapit ka pa rin and push forward. Kasi hindi naman daw ibibigay sa iyo yan ni God nang wala lang. No? Hindi naman daw papasok sa isip mo yan, yung planong yan, kung walang dahilan. So, kapitan mo yung gusto mong mangyari kasi for the family ito. Okay? Good for you and congrats. In your divine messages, meron po kayong the moon card. Sabi dito, may mga pagkakataon na parang feeling mo malabo, hindi maintindihan, walang kalinawan, walang kasiguraduhan. Pero in the back of your head, you really need to ask yourself, do I want this? Itutuloy ko ba? Ididiretso ko ba? Akin ba talaga to? Kung ang sagot ay yes, edi ituloy mo.
continue moving forward because your instinct will tell you kung ano yung dapat mong gawin. Kaya sa kabila ng mga tanong, alam ko marami kang tanong kung paano ba to, sigurado ba to, pupush ko pa ba, aatras na ba ako, bibitaw na ba ako, marami kang tanong. Kaya you need to really listen to your heart para alam mo yung tamang sagot. Alam mo yan ramdam mo yan Virgo, we're earth sign tayo. We're very connected to our surroundings, to the nature. Kaya malakas yung iyong intuition pagdating sa mga bagay-bagay. Kapitan mo yun, paniwalaan mo yun. And enjoy the moment. Huwag mo masyadong isipin yung kanigahan or yung mga drama sa paligid. Huwag mo masyadong dibdibin kung ano yung mga issue sa paligid. Just move forward. Lagi mo alalahanin yung rason kung bakit mo to ginagawa at kung bakit ka nag-journey forward kahit mahirap. Okay? Moon card is being clarified by the Five of Cups. Yes, marami ka ng pagkadapa in the past. Maaaring yan yung reason kung bakit ka takot umabante dahil iniisip mo na baka maulit yung past, baka maulit yung kasawi ang palad ko noon or rejections or heartbreaks, no? Kaya ngayon parang ingat na ingat ka and takot na takot kang humakbang o mag-try. Sabi dito, we should leave our past behind. Isara mo na yon, i-close mo na yon, wala nang tulong sa'yo yon. Ngayon, open your heart for something new. Kahit malabo, kahit hindi sigurado, kahit parang, teka, sure ba? Pero kung ramdam mo na, okay, ito na yung landas ko, ito na yung path ko, I'm gonna push this forward. So, believe in yourself. Na kung ano man yung bago mong iyakapin, yun talaga yung para sa'yo. Kailangan maramdaman mo yung kalmado ka. Kasi kapag kalmado ka, yan talaga yung parang divine intervention for you. Kapag may agam-agam pa at medyo hindi ka pa sigurado, edi pag-isipan muna. Pero kapag kalmado mo siyang naramdaman, yan na yon. Okay? Good for you. Okay? Outcome mo to, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Bridge. Successfully overcoming a problem. Yes, confirmed. Successful daw pong malalagpasan ng isang problema. Congrats, congrats, congrats. You also have Seahorse, family matters. Yes, mahalaga ang pamilya ngayon. Panahon to have a close, tight relationship with them. To make sure that everything is fine at saka ma-provide mo sa kanila yung needs na gusto mong ibigay sa kanila. Okay? You have money path. A path with money is waiting for you to find it. Yes, talagang kapirahan ito. Long-term money, long-term gains. Pera, pera, pera is for you. You also have August. Mga Virgo. May Virgo August tayo dito. Pero nakita ko meron daw po tayong milestone or magandang balita din pagdating ng Agosto. So congrats po sa ating lahat. Okay? So, ang ayong outcome for the week, March 1 to 8, Virgo, you have the Seven of Wands. Panahon to, Virgo, to really prove yourself. Okay? Darating yung magandang balita. Maaring trabaho ito na matagal mong hinintay or project or negosyo or endeavor sa buhay mo. Siyempre, maraming tao sa paligid ang nakatingin. Sabi ko nga, di ba? Maraming pressure, maraming gustong bumagsak ka or naiinggit sa meron ka. Kaya panahon talaga to for you to focus on yourself. Focus on your laban. Kailangan talaga this time around, ipakita mo yung galing mo, ipakita mo na you're the best person for this job, for this position, for this blessing, no? Maraming aagaw dyan, maraming question, maraming tataas ang kilay. Kaya ang goal mo this time is to prove them wrong. Prove them wrong na kaya mo to, magagawa mo to, ma-accomplish mo to. Kumbaga, the test will start now kung hanggang saan kayang gawin ni Virgo para ipanalo ang isang bagay. Kaya, laban, sugod, huwag kang sumuko, huwag kang bumitaw. Para sa pamilya to, para sa long-lasting family gains yan. 10-10 is here. Talaga namang completion, success, accomplishment, next level. So, be ready for the next level of this journey. Congrats po. Clarify natin, tumilapon, the Death card. Yes, talagang it will change the course of your life. Kaya importanteng palaban ka ngayon with conviction, with paninindigan. Dahil kaya nitong baguhin ang buhay mo for the better. Start na to, kaya do good, do great, kaya mo yan. Okay? So, Virgo, mga kapwa ko Virgo, this is your March 1 to 8. Transformative time to, kaya excited ako para sa ating lahat. Okay? Comment po kayo sa baba kung nakaresonate ka, pabasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.